Asenso Pinoy. Pinoy, Asenso tayo, Asenso Pinoy! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng San Miguel Beer. Ito ang beer. Ang kahirapan ay hindi hadlang sa pag-asenso. Isang patunay, si Erwin Rimonde ng Davao City. Mula sa isang pamilya na dumanas ng hirap, ngunit ngayon ay asenso na. Hindi naging madali ang buhay para kay Erwin. Madaming sakripisyo ang kanyang ginawa upang matupad ang kanyang mga pangarap. Panglima sa 9 na magkakapatid, ang tanging pag-asa ng pamilya ay ang kakarampot na kita ng kanyang ama na isang magsasaka. Nagsumikap na makapagtapos ng pag-aaral. Pinagsabayang trabaho at pag-aaral sa Holy Cross of Davao College. Scholar na, ngunit kailangang pumasok bilang janitor at roomboy sa isang lodge sa Davao upang may pangtustos sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Nagbunga ang kanyang mga sakripisyo. Natapos niya ang kursong Bachelor of Science in Secondary Education, Major in Physical Education. Agad ay sumabak si Erwin sa pagtuturo upang makatulong sa kanyang mga magulang at kapatid. Nung nag-graduate ako, sabi ko, ayoko nang balikan yung kahirapan. Kaya nga, nung pagka-graduate ko, nagturo kagad ako as a teacher. Nag-practice ako doon sa Holy Cross of Malita. Nang magkapamilya, ay lalong sumidhi ang pagnanais ni Erwin na bigyan ng masaganang buhay ang kanyang pamilya at mga anak. Labag man sa kalooban, ay iniwan niya ang pamilya at nagtungo ng Dubai upang doon magtrabaho. Naging gasoline boy si Erwin sa Dubai at upang madagdagan ang kanyang kita, ay may mga sidelines siya sa Dubai tulad ng pagmamasahe at paggugupit. Isang araw ay may nabasa siyang tumimo sa kanyang katauhan na nagpabago ng kanyang pananaw sa buhay. It talks about the opportunity. Sabi doon, opportunity daw, hindi mo daw makikita sa ibang lugar o kahit saan. Opportunity stays within you. 8 buwan pa lamang si Erwin sa Dubai, ngunit nagdesisyon siyang bumalik sa Pilipinas. Hindi na tinapos ang kontrata dahil nais niyang hanapin ang kanyang magandang oportunidad sa Pilipinas. Muling sumabak sa sales si Erwin sa iba't ibang kumpanya at networking companies dahil sadyang mahirap sa kanyang maging single parent nang mag-abroad ang misis niyang nurse. Kailangan niya ng isang trabaho na hawak niya ang kanyang oras dahil sa kanya nakaatang ang lahat ng responsibilidad sa pag-aalaga at pagpapalaki ng kanyang mga anak. Dahil nagsimula siyang muli sa networking business, limitado ang kanyang kita. Pilit na pinagkakasya ang 100 piso para sa pagkain nila sa isang araw. Siya rin ang tagahatid at sundo sa eskwelahan ng kanyang mga anak. Naglilinis ng bahay, naglalaba at nagluluto ng pagkain dahil wala siyang kakayahang kumuha ng kasambahay. Ang gabi ay ginagawa niyang araw dahil yun lang ang kanyang panahon sa pagtatrabaho. Yusana is actually came from Salt Lake City, Utah. So nandun po yung base namin and then 20 years na po yung Yusana in the industry. And dito sa Pilipinas, nag-umpisa lang siya noong January 19 of 2009. Si GM Marquita, siya po nag-introduce sa akin. We both actually saw yung potential ng Yusana. So yun, tinabaho namin. Ang Yusana ang nagpabago sa buhay ni Erwin, di lamang sa pinansyal na bagay, kundi maging sa kanyang kalusugan. If you want to make money in the business, dapat may testimony ka. Ito pong yung essentials, yun pong mega antioxidant sa chelated minerals. It's a science-based formulation po. Perfected po yung extraction niya. Kinukuha po siya from 54 active ingredients. Nawala po yung allergic rhinitis ko in just 5 days using the products. Until now, hindi na po siya bumabalik. At the same time, yung pong arthritis ko, in just 2 months, nawawala. Sa anumang networking business, mahirap talaga sa umpisa ang kumuha ng mga magtitiwala sa iyong kumpanya at produkto. May kakaibang gimmick si Erwin sa kanyang mga prospective clients and partners in the business. Para hindi ako mabusan ng tanong, lagi ko nasa isip yung form. I talk with the family, tapos yung occupation, recreation, and then the message, kung anong gusto kong mangyari. Akala ni Erwin,
ay diretso na ang ganda ng kanyang buhay sa tulong ng Yusana. Ngunit isang dagok ng buhay ang kanyang naranasan nang mabiktima ng bagyong Sendong. Binaha kami, tapos wash out lahat ng mga gamit ko. Good thing po, na-save po yung life ng mga anak ko. Umakyat po sila sa bubong. Yung anak ko, sabi niya sa akin, Daddy, nandito na kami sa bubong. Safe na po kami. Huwag ka nang pumasok dito kasi nakikita ko yung mga kotse na ano na daw, naaanod na. Nagkita na lang po kami 7 o'clock in the morning. Ngayon nga ay masasabing asensado na si Erwin. Ang kanyang dream house ay kasalukuyang ginagawa na. May mga magaganda pa siyang sasakyan at sapat na impok para sa kanilang kinabukasan ng kanyang mga anak. Sa kabila ng nakamit niyang tagumpay, ay alam pa rin ni Erwin kung saan siya nagmula. Ang lahat ng biyayang nasa kanya ngayon ay kaloob ng Panginoon. Sobrang pasasalamat ko sa Diyos sa nangyari sa lahat sa akin. But what God is telling me right now is about stewardship. Lahat naman ng bagay nawawala, lahat naman ng bagay dumarating sa atin, pinapahiran ng Diyos. Nangarap pa po ako na maging international speaker doon po sa Filipino community kasi that's my passion. Kailangan ko munang turuan yung mga Pinoy, especially the OFW, na hindi kailangan iwanan yung pamilya para lang maghanap ng pera, na pwede naman, marami namang pagkakataon, marami namang mga opportunity dyan na pwede nilang i-grab, na pwede nilang trabahuin just for a while, no, part-time muna, then eventually, tuloy-tuloy makukuha nila yung pangarap nila. Nang magsabog ang Diyos ng biyaya, isa na si Erwin sa mga nakaabang. Kanyang kinuha at pinagyaman ang swerte mula sa itaas. Sabi nga ni Jim Rohn, sabi niya, profits are better than wages. Tama po, maganda po yung wages, no? Wages will just make you a living, but profits will build your fortune. So yun nga, you do part-time. Alam naman natin, equally, we're given 24 hours in a day. 8 hours po trabaho, 8 hours tulog. Ang tanong, kung nakakatulog pa ba tayo ng 8 hours? Yung 8 hours po, doon po, i-google nyo po yun sa paghanap po ng opportunity na magpapabago ng buhay ninyo. Nawa ay nakapagbigay kami ng inspirasyon sa istorya ni Erwin Rimonde ng Davao City. Dating mahirap, nagsumikap, ngayon ay Asenso Pinoy na. Mula sa Davao City, ako si Francis Cardona ng Asenso Pinoy.